Sinama niya yung girl best friend niya sa anniversary dinner namin, tapos ako pa yung nagbayad ng meal nila. Hindi ko alam kung ako ba yung mali o sadyang nasanay lang akong unawain siya kahit ako na yung nasasaktan. 2 years na kami ng boyfriend ko. Tawagin niyo na lang siyang Marco. Sa loob ng 2 taon, alam ko namang may girl best friend siya, si Trish, simula pa raw high school. Lagi niyang sinasabi, parang kapatid ko na yan. Sa una wala naman sa akin, hindi ako selosa. Naniniwala ako na may platonic friendships talaga. Ayoko maging toxic girlfriend na nagbabawal sa kaibigan. Pero may mga bagay pala na kahit anong pilit mong i-rationalize, masakit pa rin. Last Friday, second anniversary namin. Ako ang nag-book ng restaurant. Isang romantic na lugar sa may rooftop, dim lights, city view, may violinist pa minsan pag weekends. Matagal ko nang gustong puntahan yun. Nagpa-reserve ako ng table for two, for us. Maaga akong dumating. Nakaputi akong dress na minsan ko lang isuot. Nagpaayos pa ako ng buhok. Gusto ko, espesyal. Habang paakyat ako sa rooftop, nakita ko siya. Ngumiti agad ako. Pero bigla akong napahinto. Hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae. Mahabang buhok, naka-black dress. Kilala ko agad. Si Trish. Lumapit ako sa kanila. Pilit yung ngiti ko. Surprise! Sabi ni Trish. Parang birthday party ang peg. Napatingin ako kay Marco. Babe, akala ko date lang nating dalawa. Parang wala lang sa kanya. Kasi may problema siya eh. Break na sila ng boyfriend niya. Kawawa naman. Naisip ko isama na natin para gumaan pakiramdam niya. Alam mo naman parang kapatid ko na yan. Okay lang 'di ba? The more the merrier. The more the merrier. Sa anniversary dinner namin. Tumango ako. Hindi dahil okay ako, kundi dahil ayokong gumawa ng eksena sa gitna ng restaurant. Umupo kami, pero hindi ko naramdaman na date yun. Para ako yung extra. Buong gabi sila lang ang nag-uusap. Naalala mo nung nakapag-break din ako kay Adrian? Tapos ikaw yung naghatid sa akin sa bahay nila? Tawang-tawa pa tayo nun sa inside jokes, shared memories, private laughter. Ako, nakaupo, nakikinig, nakangiti pa minsan-minsan. May steak ako sa harap ko na halos lumamig na. Hindi ko namalayan na mas matagal pa silang nag-uusap kaysa sa mismong time na tiningnan niya ako. Paminsan-minsan, sasabihin niya, Babe, okay ka lang? Sasabihin ko, okay lang. Pero sa loob ko parang may kumikirot. Anniversary namin, pero ako yung outsider. Pagkatapos kumain dumating ang bill. Sa isip ko kahit papano baka dito man lang bumawi siya. Hindi ako materialistic, pero anniversary namin. Special day to. Inabot ng waiter ang bill kay Marco. Tiningnan niya. Tapos tumingin kay Trish. Tapos tumingin sa akin. Babe, ikaw muna taya ngayon. Wala pa kasi akong sweldo eh. Promise sa susunod ako naman magtitreat. Nang patitig ako sa kanya. Akala ko nagbibiro siya. Hindi. Hindi lang meal naming dalawa ang babayaran ko. Pati meal ng best friend niya. Sa anniversary namin. Tahimik kong kinuha yung wallet ko. Binayaran ko ang steak ko, ang pasta niya, at ang seafood platter ni Trish. Thank you, Beshi. Sabi pa ni Trish, sabay kindat. Hindi ko alam kung maiiyak ako o matatawa. Pag uwi namin, hindi na ako nakatiis. Marco, hindi naman fair yun. Ano na naman? Parang naiirita pa siya. Anniversary natin, hindi ba dapat tayo lang? Tapos ako pa nagbayad? Sumimangot siya. Hindi mo ba kaya maging selfless kahit minsan? Kaka-break lang nila. Paano kung may maisip siyang masama sa sarili niya? Sana maintindihan mo. Selfless? Napatawa ako.
pero masakit. Selfless sa anniversary natin? Ako pa nagbayad para sa kanya? Ang petty mo naman, sagot niya. Kaibigan ko siya bago pa kita nakilala. Doon ako natahimik. Simula noon mas napansin ko na kapag may lakad kami, madalas kasali siya. Kapag may problema siya, agad-agad nandoon si Marco. Kapag ako ang may problema, sandali lang babe, kausap ko pa si Trish. May mga gabing magkatabi kami sa kama pero nakatalikod siya. Ka-video call si Trish dahil umiiyak daw. May isang beses pa na nag-cancel siya ng date namin dahil kailangan daw niyang samahan si Trish sa mall. Pero pag ako ang may kailangan, busy ako babe. Dahan-dahan, may nabubuo sa loob ko. Hindi selos, kundi realization. May binili akong regalo sa kanya para sa anniversary. Isang gold necklace. Simple lang, hindi sobrang mahal pero pinag-ipunan ko. Plano ko sana ibigay sa dinner. Pero dahil sa nangyari, hindi ko na ibinigay. Pag uwi namin, nilagay ko lang sa drawer niya. Hindi ko sinabi. Ngayon, hinahanap ko kung saan niya tinabi. Hindi dahil gusto ko bawiin dahil mahal, kundi dahil iyon ang huling effort ko. Kapag nahanap ko yun, parang hudyat na, tapos na. Isang linggo matapos ang anniversary nagkita kami sa cafe. Akala ko kaming dalawa lang. Pagpasok ko, andun ulit siya, si Trish. Hindi na ako nagulat, umupo ako, tahimik. Habang nag-uusap sila, bigla akong napansin. Hinawakan niyang kamay ni Marco habang nagkukwento at hindi agad inalis ni Marco. Doon na ako napagod. Hindi ako nag-iskandalo, hindi ako umiyak. Tumayo ako. Kayo na lang muna. Nagulat si Marco. Babe, saan ka pupunta? Ngumiti ako. Mukhang mas kailangan kanya kaysa sa akin. Lumabas ako ng cafe na hindi na lumingon. Habang naglalakad ako pa uwi, malinaw sa isip ko. Hindi ko kailangan makipagkumpetensya sa kapatid. Hindi ko kailangan maging selfless sa relasyong ako ang laging nag-a-adjust. Hindi ko kailangan magbayad, emotionally at literally, para maramdaman na may lugar ako. Ang relasyon, hindi dapat may third wheels anniversary. At ang boyfriend na mahal ka, hindi ka ipaparamdam na extra ka sa sarili mong kwento. Kinabukasan pumunta ako sa apartment niya. Kinuha ko yung kahon sa drawer. Nandoon pa ang necklace, hindi man lang nabuksan. Siguro nakalimutan niya o baka hindi talaga importante. Iniwan ko ang susi sa mesa. Nag-text ako. Hindi ko kaya maging selfless sa relasyong ako na lang ang laging nag-a-adjust. Sana maging masaya kayo. Hindi na ako naghintay ng sagot. Masakit pa rin, hindi ko i-deny. 2 taon din yun. Pero mas masakit yung manatili sa relasyong ikaw ang laging pangatlo. Kung may natutunan man ako, ito yun. Kapag sa anniversary ninyo, may iba sa gitna. Kapag sa bill, ikaw ang laging sasalo. Kapag sa emosyon, ikaw ang laging mag-a-adjust. Hindi ka girlfriend. Option ka lang. At hindi ako ipinanganak para maging option. Ngayon, kung gusto niyang magsama sila ng best friend niyang pabebe, sana panindigan niya. Kasi ako, pipiliin ko naman ang sarili ko. At sa susunod na anniversary ko, siguradong 2 lang kami sa mesa. At hindi na ako magbabayad para maramdaman na mahal ako. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.